Hi mga kachika, kamusta na po kayo? Welcome back to my channel. Nagbabalik po si Chika Jing. Bago po tayo pumunta sa ating topic ngayon or magchikahan tungkol sa showbiz balita, kamusta naman kayo kung saan man kayo nakatira? I mean, sa Pilipinas, balita ko mga kachika, napakainit daw. Grabe, siguro kahit saan man bansa, napakainit din. Pero wag lang sa Alaska, syempre. Summer man doon, pero hindi naman ganoon kainit. Pero dito kung nasan ako ngayon, sa Arizona, napakainit, grabe. Pero, ang pagkakaiba lang mga kachika, sa Arizona, hindi siya humid. Mainit siya, pero hindi siya malagkit. Hindi katulad sa ibang parte ng states, talaga namang parang Pilipinas din. Kasi nagpunta kami ng Miami I think like last 2 weeks ago. And nako, super. It's really humid and mainit, talagang napakalagkit. Pero ngayon, sige mga kachika, tumungo po tayo sa showbiz balita kasi it's been a while since I check all this showbiz balita, kaya makikichika ako ng konti sa inyo. Ano nga ba ngayon ang latest kay Bea Alonzo? Kasi balita ko meron daw siyang kasama or sa airport may nakakita na meron siyang kasama. Alam niyo mga kachika, kung meron man siyang kasama, di ba? Parang siguro okay na yun. I mean, wala naman na sila ni Dominic. At saka pero, ang napapabalita, ang kasama niya daw, ex ni Carla Versosa ba yun? So, pero, ex, di ba? So, wala na tayo doon, pero maganda yung at least merong napapabalita na may kasama siyang iba kasi ibig sabihin, nag-move on na siya. Kumbaga, parang hindi siya nakakulong doon sa kung ano man yung nangyari sa kanila ni Dominic. Kasi life is too short mga kachika. Kailangan natin mag-move on agad-agad. Alam ko, mahirap mag-move on alam mo yon, sa relasyon na pinanggalingan mo na lalo na't matagal kayo. Pero kailangan natin mabilis na pag-move on para makapag-enjoy tayo sa buhay natin. Pero yung kasama nga niya mga kachika, sabi sa airport daw nakita, tapos yung sa aisle sa aeroplano, parang naandun daw sila hindi sila magkatabi pero sa aisle, magkatapat sila yung upuan nila. So parang, alam mo na, siguro nag-usap sila pero labas tayo doon. Kaya lang, gusto ko lang makichika kung totoo yun. Gusto ko lang itanong sa inyo kung totoo nga ba yan mga kachika. Please comment down below. And ano pa ba yung nababali? Oh, nako, grabe naman nung narinig ko tungkol kay Sam Milby. Totoo kaya yun? So, siya na, siguro totoo. Totoo na siguro kasi siya yung nag-post mismo sa kanyang account na-diagnose daw siya ng type 2 diabetes and ang symptoms daw niya yung frequent na pag-ihi at saka yung lagi daw siyang nauuhaw. And kaya mga kachika, wag natin i-ignore kung ano man ang may mga symptoms tayong nararamdaman. Tumakbo kagad tayo sa doktor at magpa-check para malaman natin ito. So, sa'yo Sam Milby, sana magpagaling ka at masolusyonan ka agad kung ano man ang talagang meron na sakit ka. Kasi ang type 2 diabetes, medyo, alam mo yung naandun, wala man ako alam sa mga sakit, pero siyempre pag sinabi nating diabetes, medyo alarm tayo, di ba? Alarming yan sa atin. Kaya, please comment down below also kung ano ang development kay Sam Milby, mga kachika. So, mga kachika, tumungo na tayo sa tunay na topic natin ngayon. So, yung aking konting showbiz balita lang, nakikichika lang naman ako sa inyo kung ano o kung sino o kung ano man ang balita sa ating mundo ng showbiz. So, pero ngayon, ang topic ko ngayon, mga kachika, hanggang kailan nga ba tayo tatanaw ng utang na loob? So, siguro maraming makaka-relate dyan. Ang pagtanaw ng utang na loob, mga kachika, napakahirap.
Alam mo yon yung hindi mo hangga magbabayad ka ba ng utang na loob? Papanong anong explanation sa pagtanaw ng utang na loob? So, yung ba habang buhay mong babayaran? O gaano ba kalaki ang utang na loob mo sa isang tao? So, paano mo iyon babayaran? Please, mga kachika, comment down below kung meron kayong experience na tungkol sa utang na loob at papaano nyo ito hinaharap o hinarap. Kasi meron akong kakilala. Kasi iba-ibang sitwasyon, pag sinabi mong utang na loob, iba-ibang sitwasyon yan. Yung iba kasi, ito ha, for example, sa mag-boyfriend and girlfriend. So, hindi natin mayaalis sa mag-boyfriend and girlfriend yung utang na loob na halimbawa, yung babae gumagastos sa lalaki. Karamihan ng nagsasabi ng utang na loob mga babae. Halimbawa, yung ako, o nagkaroon ako ng boyfriend, ginastosan ko siya ng bonggang-bongga. Pagkatapos, naghiwalay kami kasi iniwan niya ako. Ayaw niya akong, alam mo yun, ayaw niya na sa akin kasi may nakita na siyang iba. So, ako naman, lahat yun isusumbat ko. Kasi, ako, nagmamahal pa sa kanya bago bigla niya akong iniwan. So, sinasabi kong wala kang utang na loob, binihisan kita. Alam mo yung sistemang gano'n na typical na salita ng mga laging naghahanap ng pagbabayad sa utang na loob. Binihisan kita, ginastosan kita, dati ganito ka lang. Ibig sabihin, paulit-ulit ko yung sasabihin sa kanya. So, dun sa lalaki, siyempre sasabihin, anong gusto mo? Anong gusto mong gawin ko? Bayaran kita? O hanggang kailan ako magbabayad ng utang na loob? O magbabayad nga ba ako? Kasi sa relasyon, mga kachika, hindi dapat ganun. Kung meron kayong pinagsamahan, syempre, kung ano man yung naibigay mo sa kapareha mo o naibigay niya sa'yo, wala nang sumbatan yun. Kasi pareho yung, nung mga time na masaya kayo, nagbibigay siya. Di ba, hindi nyo naiisip na, baka maging utang na loob ko to, ganyan. Di ba, karamihan sa atin hindi naiisip yun. Kasi masaya kayong time na yun. So, it's really hard to think about it na I'll give you this, I'll give you that, and then later on, I'm gonna regret that. Pero, pagka ganun mga kachika, syempre iisipin din natin na nung mga time na yun, masaya yung relasyon nyo. Kaya, ang utang na loob na sinasabi, hindi ko talaga, alam mo, ang hirap ipaliwanag kung paano o ano magbayad ng utang na loob, lalo na sa pagdating sa relasyon. O tumungo naman tayo sa mga kamag-anak. Halimbawa, pinaaral mo yung isang bata. For example na lang, yung anak ng kapatid mo, pinaaral mo. So, siyempre, tas nag-away yung magkapatid, tapos yung kapatid na nagpaaral, sasabihin, pinaaral ko yung anak mo, gano'n. Dapat ba sabihin yun ng kapatid? Di ba hindi? Kasi nung time na magkabati kayo, hindi mo iniisip yun na darating kayong mag-away, isusumbat ko ba to, gano'n ganito. Kusa mong binigay yun, kaya kailangan walang sumbatan. Kaya hindi ko maipaliwanag itong utang na loob di ba? So, paano sasabihin mo, papaaralin ko yung anak mo. Babayaran mo ko pagdating ng panahon, yung utang na loob. Di ba? Wala ka namang gano'n na salita sa kanya. So, it's really confusing kung paano magbabayad ng isang tao ng utang na loob. Di sana sinabi, pautangin mo na lang ako, pangpaaral lang anak ko, bago bayaran kita pagdating ng panahon, di ba? Ganun na lang dapat. Pero kung kusa, kasi ang utang na loob, pumapasok lang yan, mga kachika, pagdating ng panahon na nag-away yung dalawa. Yung dalawa magsyota, yung dalawa magkamag-anak, doon lang papasok yan, yung utang na loob na sinasabi kapag nagsumbata na. Hindi ba? Tama ba ako o mali, mga kachika? Please comment down below. So, ang ikatlong example ng sitwasyon mga kachika, ang mga ating mga tita o mga sino mang kamag-anak na tumulong sa'yo. For example, daling ka sa ibang bansa.
Nako, yan ang pinakamahirap, mga kachika. Para bang utang na loob mo sa kanya yung buong buhay mo kasi dinala ka niya sa ibang bansa at nagkaroon ko ng trabaho na maging maganda ang buhay mo. Pero sasabihin, nako, si ano, kung di lang dahil sa akin, nakarating niya sa ibang bansa dahil sa akin, ganun ganito. Hindi ba? Napakahirap, mga kachika. Pag ganun na yung ano, parang buong buhay mo. So, ang tanong mo lang, anong klase o paano ko babayaran sa'yo yung utang na loob na sinasabi mo? Eh yun lang katulad nga sinabi ko, lumalabas yung mga salita na yon kapag nag-away na kayo. 'Di ba? Or hindi naman pagtalikod mo sa kanya, pinagkakalat niya, nako kundi dahil sa akin, ganun ganito. Siyempre, sa 100%, siguro mga kachika, mga 60%, 70% mga nagsasalita ng ganyan. Kahit hindi sila nag-aaway, na ikukwento nila sa ibang tao yan. In a different way siguro. Pero yung matindi dyan, pag nag-away ang dalawang tao o nag-away-away, dyan lumalabas yon yung salitang utang na loob. Kaya mga kachika, kung meron kayong experience, again, please comment down below at saka paano to masusolusyonan. Kasi ako, nakarating ako rito sa ibang bansa, buti na lang, utang na loob ko sa sarili ko. Pero hindi na mga kachika, yung pinakasalan ko, yun nagsumbat. Wala raw akong utang na loob kasi nagkahiwalay kami. So kita nyo na, pag nag-away kayo, katulad namin, nag-away kami, hiniwalayan ko wala raw akong utang na loob kung di daw dahil sa kanya, wala ako sa Amerika. So ibig sabihin ko, talagang hindi mo masasabi kung kailan papasok yung salitang utang na loob. Hanggat magkabati kayo, wala kang utang na loob, okay. Diba? Hindi niya babanggitin yun. Pero pag naghiwalay kayo, diyan na kayo magkakasumbatan mga kachika. Kahit mag-asawa, imaginein mo yung ex ko, asawa ko na yun. Nagsumbat pa ng gano'n, 'di ba? So, hindi pinipili ng sitwasyon, ng tao kung anong klase kang tao, hindi pinipili yan. Wala mayaman, mahirap, papasok yung salitang utang na loob. Kahit hindi man lang sa financial status o sa pagdating mo pagtulong sa papuntang ibang bansa, kahit hindi man doon, sa maraming sitwasyon, may salitang utang na loob na lalabas kapag kayo'y nag-away. So, yun lang po mga kachika. Sana may natutunan kayo or di kaya ako ay may matutunan sa inyo kung kayo magko-comment at magre-relate din ng mga sitwasyon nyo dati or nangyari sa inyo o nangyayari sa inyo. Please don't forget to hit like and comment down below mga kachika. Maraming salamat. Kung nasa man po kayo ng panig na mundo, malamig man dyan o mainit, umaga man dyan o gabi, tanghali man dyan, sana po nasa mabuti kayong kalagayan at saka magandang araw po, magandang gabi, magandang umaga. Ito po si Chika Jing. Maraming salamat po.